Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng verse of the day from Proverbs chapter 17 verse 1. Sabi dito, better is dry morsel with quiet than a house full of feasting with strife. Salamat sa salita ng Panginoon. Sa kawikaang ito, pinapakita ang mas mainam sa tahanan. Ano ito? Sabi sa verse 1, better is a dry morsel. Ang salitang morsel, ito ay sumubo. Ibig sabihin na tinutukoy dito na mayakda na mas maging mainam na sumubo o kumain ng tuyong tinapay na maaring ito'y tinipid para ito'y makain pa sa mga susunod na araw. O stocks na tinukoy sa mahihirap ngunit punong-puno ng pagmamahalan sa pamilya. Ito ang nakita ng may akda, mayroong katahimikan. Kumpara sa pamilya o tahanan na tinukoy ni Haring Solomon, sabi doon sa kasunod, than a house full of feasting with strife. Kaysa bahay na puno ng pistahan, ngunit may kaguluhan. In other words, sama-sama, malapiesta palagi, pero ngunit may kaguluhan. Handa ang may maraming karne na masasabing luxury in ancient time, luho na hindi basta-basta na meal of the day, subalit punong-puno ng kaguluhan. Sabi nga doon sa Proverbs chapter 15, verse 17, mas mabuti pa ang pagkain ng gulay na may pag-ibig kaysa pinatabang baka na may puot na kalakip. Diba, ang sarap ng kinakain nyo pero nagbabangayan naman kayo, nag-aaway kayo habang kayo ay kumakain. Walang kapayapaan. Parang hindi magkakapamilya sapag. Puno ng pagtatalo. Yung harmony at enjoyment ay hindi kasing sarap ng masarap na putahe na kanilang kinakain. Kaya nasabi ng may akda ang better home. Ngunit hindi naman sinasabi ng may akda na maging mahirap ka na lang, kundi ang tinutukoy niya ay mas maayos na tahanan ang makita. Enjoy your eating fellowship. Ano man ang meal of the day na inyong pagsasaluhan. May kaayusan ang bawat isa. Ganyan din ang ating Panginoong Jesucristo. Pinaganda tayo ng pamilya na mayroong peace, harmony to unite one another. Kaya hangarin natin sa ating pamilya na ganito ang mangyari. To have a better home. Nakasama natin ang Panginoon at ang ating buong sambahayan ay sama-sama na nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan at pagpapala ng Diyos na binigay sa atin. At kung hindi ganito, ilapit mo sa Panginoon ang iyong buhay upang maging maayos ang inyong tahanan. At kung ang tahanan mo naman ay namumuhay na may takot sa Diyos, nawa, hindi lang sa inyong hapag, kundi sa lahat ng bahagi ng buhay nyo bilang isang pamilya, kayo sama-sama at lagi magtitiwala at magpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. Nawa po meron tayong natutunan mula sa ating verse of the day from Proverbs chapter 17 verse 1. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you po.